Unang Samuel, Kabanata 23. Dumating ang araw na sinalakay ng isang pangkat ng mga Filisteo ang Keila at sinamsam ang trigo sa giikan. Nalaman ito ni David, kaya siya'y sumangguni kay Yahweh. Lalabanan ko po ba ang mga Filisteyong ito? Oo, sagot ni Yahweh. Labanan mo sila at iligtas mo ang Keila. Ngunit sinabi ng mga kawal kay David, kung kay Saul lang, ay takot tayo. Kaya tayo nagtatago dito sa Huda. Paano natin malalabanan ang napakaraming Filisteyong ito? Kaya't muling sumangguni si David kay Yahweh. Ang sagot naman sa kanya, pumunta kayo sa Keila at pagtatagumpayin ko kayo laban sa mga Filisteo. Kaya't nagpunta si David at ang kanyang mga tauhan sa Keila at nilabanan ang mga Filisteo. Marami silang napatay sa mga ito. Sinamsam nila ang mga kawan at nailigtas ni David ang bayan ng Keila. Nang si Abiatar ay tumakas at magpunta kay David sa Keila, dalan niya ang ephod. Nabalitaan naman ni Saul na si David ay nasa Keila at sinabi nito, sa wakas, niloob din ng Diyos na mahulog sa mga kamay ko si David, sapagkat pumasok siya sa isang lugar na napapaligiran ng pader at bakal ang mga pintuan. Tinipon niya ang lahat niyang tauhan at pinapunta sa Keila upang palibutan si David at ang mga tauhan nito. Nalaman ito ni David, kaya sinabi niya sa paring si Abiatar, dalhin mo rito ang ephod. At sumangguni siya sa Diyos. Yahweh, Diyos ng Israel, nabalitaan ko pong wawasakin ni Saul ang Keila, sapagkat nalaman niyang narito ako. Totoo po ba ito? Pababayaan po kaya ng mga taga-Keila na dakpin ako ni Saul? Isinasamo ko po, Yahweh, Diyos ng mga Israelita, na sagutin niyo ko sa bagay na ito. Sumagot si Yahweh, oo, lulusubin nga ni Saul ang Keila. Nagtanong muli si David, pababayaan po ba ng mga taga-Keila na ako'y dakpin ni Saul, pati ang aking mga kasama? Oo, pababayaan nila kayo. Sagot ni Yahweh. Dahil dito, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na nooy halos 600 katao na umalis na doon at magpalipat-lipat ng lugar. Nang malaman ni Saul na si David ay nakatakas, hindi na niya itinuloy ang balak na pagsalakay sa Keila. Si David ay nagtago sa ilang at maburol na lugar ng Ziph. Araw-araw, hinahanap siya ni Saul, ngunit hindi itinulot ng Diyos na makita siya nito. Nanatili ang pangamba ni David sapagkat alam niyang siya'y talagang gustong patayin ni Saul. Nang siya'y nasa Hores sa ilang ng Ziph, pinuntahan siya ni Jonathan at pinalakas ang kanyang loob sa pangalan ni Yahweh. Sinabi nito, David, huwag kang matakot at hindi ka mapapatay ng aking ama. Ikaw ay magiging hari ng Israel. Magiging kanang kamay mo naman ako. Alam na ito ng aking ama. At ang kanilang pagiging magkaibigan ay muli nilang pinagtibay sa harapan ni Yahweh. Pagkatapos, umuwi na si Jonathan at naiwan naman sa Hores si David. Ang mga taga-Ziph ay nagpunta kay Saul sa Gibea. Sinabi nila, si David po ay doon nagtatago sa lugar namin sa Hores, sa kaburulan ng Hakila, sa gawing timog ng kagubatan ng Jesimon. Alam po naming gustong-gusto ninyo siyang mahuli. Puntahan ninyo siya roon kung kailan ninyo gusto at tutulungan namin kayo sa paghuli sa kanya. At sinabi ni Saul, pagpalain nawa kayo ni Yahweh dahil sa pagmamalasakit ninyong ito sa akin. Mauna kayo roon at tiyakin ninyo kung saan siya nagtatago at kung sino ang nakakita sa kanya.
Alam kong mahirap siyang hulihin, kaya tiyakin ninyong mabuti kung saan siya nagtatago. Saka ninyo ibalita sa akin. Kung naroon pa siya, sasama ako sa inyo para dakpin siya kahit nahalughugin ko ang buong Huda. At sila'y nauna kay Saul papuntang Ziph. Si David naman at ang kanyang mga kasama ay nasa ilang noon ng Maon sa Araba, gawing timog ng Jesimon. Lumakad si Saul at ang kanyang mga tauhan upang hanapin si David. Hindi lingid kay David na hinahanap siya ni Saul, kaya nagtago siya sa ilang ng Maon. Ngunit sinundan pa rin siya ni Saul. Samantalang nasa kabilang panig ng bundok sina Saul, sina David naman ay nasa kabila at walang ibang mapuntahan. Masusukol na lamang sila ni Saul nang dumating ang isang tagabalita at sinabi kay Saul, "Magbalik na po kayo at sinasalakay tayo ng mga Filisteo." Kaya tinigilan ni Saul ang paghabol kay David at hinarap ang mga Filisteo. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag na Bato ng Paghihiwalay. Mula roon, si David ay nagpunta sa En-Gedi at doon muna nanirahan.